Tunay ngang makapangyarihan ng pera. May kakayahan nitong palabasin ang totoong kulay at hangarin ng isang tao. Minsan, kung sino pa silang pinakamalapit at pinagkakatiwalaan o kaya naman ay mismong kadugo, ang sila pang magpapahamak sa iyo sa ngalan ng salapi. Ito ang kwento ni Arturo Yopena na isang lotto winner. Milyon-milyong mga Pilipino ang nangangarap na manalo sa loto upang makaahon sa kahirapan. Ang pangarap na ito ay nakamta ng isang taxi driver nang tumama siya sa loto sa halagang 19.6 million pesos. Swerte nga ba kung maituturing o isa lang itong paraan ng pagsundo ni kamatayan patungo sa kanyang huling hantungan? Umaga ng October 28, 2002, sa Barangay San Roque, Antipolo City, nagkagulo ang mga residente ng puntahan ng mga otoridad ang isa sa mga bahay. Doon ay natagpuan ang taxi driver na si Arturo Yopena na nakadapa sa sahig ng kanyang sariling tahanan. Si Arturo ay duguan at wala ng buhay. Siya ay nagtamo ng mga tama ng bala sa kanyang tiyan at leeg, pero ang tumapos sa kanya ay ang tama sa kanyang dibdib. Noong gabi bago mangyari ang trahedya ay nag-celebrate ng birthday si Arturo sa kanilang tahanan. Dumalo ang mga kamag-anak at kaibigan niya. Namigay pa nga siya ng pera sa ilan sa mga bisita. Sa kabila ng ipinakitang kabutihan ay matinding kasamaan ang isinukli sa kanya. Sino at ano ang motibo ng gumawa nito? Si Arturo Yopena ay isang 58-year-old na taxi driver. Nais niyang huminto na sa pagmamaneho ng taxi at ang nakikita niyang pag-asa upang mangyari ito ay kung tatama siya sa loto. Sa ganitong paraan ay makakaahon na siya sa kahirapan at di na niya kailangang mamasada. Madalas banggitin ni Arturo sa kanyang matalik na kaibigan na kapag tumama siya ay bibili niya ang lahat ng lupang malapit sa kanyang tahanan para ibigay sa mga kapitbahay. Suntok man sa buwan kung iisipin ay hindi tumigil mangarap si Arturo. Noong October 12, 2002, ang kanyang may bahay na si Leticia ay tumaya sa loto gamit ang mga numero na matagal nang inaalagaan ni Arturo. Sa pagkakataong ito ay pumabor ang kapalaran sa kanila. Ang mga tinayaang numero sa wakas ay jumakpat. Ang mga numerong nagbigay sa kanila ng swerte ay 13, 30, 19, 23, 25, 40. Halagang 19.6 million pesos ang premyo. Nag-iisa lamang ang winner sa jackpot na iyon. Si Arturo ay kilalang mabuting tao at matulungin sa kanilang lugar. Habang pinapaayos niya ang kanilang bahay, ipinaghahanda niya ng makakain ng mga karpentero. Maging ang kanilang pang-inom at sigarilyo ay sagot din niya. Simula ng manalo, halos gabi-gabi ang selebrasyon at inuman sa bahay ni Arturo. Lingid sa kanyang kaalaman ay bilang na ang maliligayang araw niya. Ayon sa mga malapit na kaibigan, sa una ay isinikreto ng pamilya ang pagtama sa loto para sa kanilang seguridad. Ang pagkakaalam ng mga nasa paligid nila ay malaki ang nakomisyon ni Arturo sa naibenta niyang lupa kaya siya may pera. Subalit nagsimulang maghinala ang mga kapitbahay dahil sa kapansin-pansin na bigla ang pagbabago sa kanilang lifestyle. Sa mga report, namigay umano ang pamilya ng tigpa 5,000 pesos sa mga kamag-anak nila. 500 pesos naman ang binigay nila sa mga kapitbahay. Ang taong ito ay 2002 kaya higit na malaki ang halaga ng mga perang nabanggit ko ikumpara sa halaga nito ngayon. Bumili din ang pamilya ng bagong van na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Ipina-renovate nila ang kanilang bahay kung saan 22 trabahador ang binayaran nila. Bumili din si Arturo ng baril bilang proteksyon kung sakaling may magtangka sa kanilang buhay. Noong gabi ng October 27, dumayo ang mga kamag-anak nila mula Bicol. Dumalo din ang mga kapitbahay para ipagdiwang ang kaarawan ni Arturo. Ang selebrasyong ito ay nagsilbing extension ng gabi-gabing pagdiriwang at inuman simula nung araw ng pag-jackpot. Habang idinaraos ang kaarawan, lumabas ng bahay ang pinsan ni Arturo na si Domingo Galarosa para magpahinga. Pagsapit ng madaling araw ay ginising siya ni Arturo para magligpit
dahil tapos na ang party. Bago matulog si Arturo ay inutusan din niya si Domingo na pakainin ng mga pusa sa likod ng bahay. Nang pabalik na sa kusina ay naaninag ni Domingo na papasok sa bahay ang mga armadong kalalakihan na nakatakip ang mga mukha. Agad siyang nagtago habang kinukumpronta ng mga lalaki si Arturo. Maingat siyang tumakas papalabas dahil sa takot matapos ay narinig niya ang mga putok ng baril mula sa bahay. Ang ampon nila Arturo na si Reynan Peña ay kasalukuyang natutulog nang maalimpungatan siya dahil sa malakas na kalabog ng pinto. Maya-maya ay nagmamadaling pumasok sa bahay si Arturo kasama ang matalik niyang kaibigan na si Mayorico Guatno. Hawak ni Arturo ang kanyang baril. Ilang sandali ay pinasok ang bahay ng mga armadong kalalakihan na nakatakip ang mukha. Pinayuko nila si Reynan malapit sa telepono at pwersahang ipinasok si Arturo sa kanyang kwarto. Si Guatno naman ay tumakbo papunta sa tindahan ni Arturo at nang makahanap ng tiempo ay tuluyan na siyang tumakas. Naninigas sa takot si Reynan kaya nanatili lang siya sa isang sulok habang may nangyayaring komosyon sa silid ni Arturo. Narinig niya ang mga lalaki na hinihingi ang pera ni Arturo pati na ang susi ng bagong van. Sumunod ay nakarinig siya ng mga putok ng baril. Matapos nun ay mabilis na lumisa ng mga lalaki, tangay ang bagong van at perang nagkakahalaga ng 92,000 pesos. Pinuntahan ni Reyna ng ama na kritikal ang kondisyon dahil sa tama ng baril. Humingi siya ng saklolo sa mga kapitbahay. Laking gulat ni Reyna nang tumanggi ang matalik na kaibigan ni Arturo na si Guatno na tumulong sa pagdadala sa kanyang ama sa ospital. Bagkus ay pinagsarhan siya nito ng pinto. Sa isang interview, inamin ni Guatno ang kanyang pagtatago at pagtakas dahil armado ang mga lalaking sumugod kay Arturo. Sinabi din niyang tumawag sa pulisya ang kanyang asawa subalit nahuli ang mga ito ng dating dahil sa pagkalito sa address. Ang isa pang kapitbahay nilang si Maria Luisa Escalante ay inireport ang insidente sa mga pulis. Nakarating ang mga otoridad bandang 1:58 ng madaling araw. Dinatnan nila ang wala ng buhay na si Arturo. 16 na araw lamang natamasa ni Arturo ang buhay milyonaryo. Sa inisyal na investigasyon, lahat ng miyembro ng pamilya at ang mga dumalo sa birthday party ay tinuturing na mga primary suspects. Nang questionin si Reynan kung bakit huli na ng saklolohan niya ang ama, ipinaliwanag niyang matinding takot ang bumalot sa kanya dahilan para di siya makakilos agad ng panahong yon. Noong gabi ng trahedya, isang tao ang nakakapagtakang nawawala sa tahanan ni Arturo. Ito ay ang kanyang asawa na si Leticia. Umugong ang chismis sa mga kapitbahay na baka na ni Leticia ang pagpatay sa kanyang asawa para masolo niya ang salaping na panalunan sa loto. Mayroon ding report na hindi nilagay ni Arturo ang pangalan ni Leticia bilang co-depositor sa bangko kaya nagtanim ito ng sama ng loob sa kanya. Agad dumulog sa Antipolo City Police Chief si Leticia para linisin ang kanyang pangalan. Sinabi niyang ang buong pamilya ay malungkot at nagluluksa sa pagkawala ng padre de pamilya. Pinabulaanan naman niya ang paratang sa kanya at sinabing lumayo muna siya sa takot na siya naman ang sumunod na target. Ayon kay Leticia, noong linggo ng umaga bago maganap ang trahedya, napansin niyang may mga kahina-hinalang lalaki ang umaaligid sa kanilang bahay. Hindi malinaw kung sinabi niya ito kay Arturo pero dahil di siya mapakali ng araw na yon, umalis muna siya kasama ang anak niyang babae at nanatili na muna sa kamag-anak sa Camp Crame. Naiwan sa bahay si Arturo at ang kanilang anak na lalaki. Nabanggit din ni Leticia na di siya sang-ayon sa walang humpay na pag-inom at party. Para naman kay Arturo, ito ay bilang pagdiriwang sa biglaang pagdating ng swerte sa kanilang buhay. Sa paggulong ng investigasyon, kinuhaan ng salaysay sina Domingo at Reynan. Matapos nun ay nagkaroon ng lead ang mga otoridad. May mga witness na nakakita sa mga suspect na sumakay sa tricycle matapos imaneho ang van ni Arturo. Ang lugar kung saan sila nakita ay El Dorado na malapit lang din sa tirahan ng biktima. Natukoy ng mga pulis ang driver nito na nagngangalang Aurelio Omega. Umamin siya na may kinalaman sa krimen at itinuro ang pinagtataguan ng van. Ilang mga pangalan pa ang lumutang na siyang inaresto ng mga otoridad. Si Roger Regalario na siyang may bitbit ng baril na ginamit kay Arturo ay natuntun rin at inaresto nang mahuli sa isang kalye na malapit rin sa pinangyarihan ng krimen. Umamin rin siya
na isa sa mga salarin. Kinalaunan ay naging state witness si Roger at nakipagtulungan para madakip ang ilan pang mga salarin. 10 ang suspect na natukoy ng mga pulis. Sasampahan ng patong-patong na kaso, kabilang na ang robbery with homicide. Ayon sa mga salarin, tanging pagnanakaw lamang ang kanilang motibo, subalit lumala ang sitwasyon nang paputukan sila ni Arturo. Wala daw silang alam na may baril ang biktima. Kabilang sa kanila si Velasco na tinamaan pa ni Arturo sa balikat na siyang naging daan para madali siyang matukoy ng mga otoridad. Hindi siya nagpapagamot sa ospital sa takot na masunda ng mga pulis. Lumala ang tama niya hanggang sa mangitim na ang kanyang balikat dahil sa nakabaong bala. Sa pagsulong ng investigasyon, isang di inaasahang pangalan ang itinuro ng witness. Ayon sa isang kapitbahay, pinuntahan niya ang tahanan ni Arturo matapos ang insidente. Naroon ang best friend ng biktima na si Guatno na pinigilan siyang sumaklolo at galawin ang katawan dahil wala na raw itong buhay. Tumutugma ito sa salaysay ni Reynan tungkol sa pagtangging tumulong ni Guatno. Inaresto ng mga pulis si Guatno pero nag-file ito ng counter affidavit at pinabulaan ng may kinalaman siya sa krimen. Mariin niyang pinanindigan na di niya magagawang ipagkanulo si Arturo dahil kapatid ang turing niya dito. Subalit taliwas ito sa sinasabi ng mga kapitbahay. Ayon sa kanila ay malaki ang galit ni Guatno sa kaibigan dahil hindi siya pinautang nito ng 400,000 pesos. Maging ang ampon na si Reynan ay tinuturo naman ng mga suspect na isa rin daw kasabwat. Ayon sa kanila ay may relasyon si Reynan at isa sa mga suspect na si Randy. Makailang ulit umanong inabutan ni Reynan ng pera si Randy at ipinaalam pa nito ang pagtama sa loto ng kanyang ama. Pinasa naman ni Randy ang impormasyon kay Campos na siyang matalik na kaibigan niya at sangkot din sa krimen. Ayon sa isang suspect na si Velasco, si Reynan ang nag-imbita sa kanila na dumalo sa birthday party ng kanyang ama. Doon ay plinano niya at ng isa pang suspect na si Arique ang pagnanakaw. Sinabi ni Arique na si Reynan ang pasimuno sa pagtapos sa kanyang ama. Sa huli ay nilinis ni Leticia at Reynan ang kanilang pangalan. Ayon sa police chief, walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa mag-ina at pagkamatay ni Arturo. Ang mga ito ay pawang chismis at pakana lamang ng mga suspect na idamay si Reynan para mapilitan ng pamilya na iurong ang mga kaso. Sa investigasyon, napag-alaman na mayroon ding kapabayaan ang PCSO. Taliwas sa kanilang policy, nakapagpalabas sila ng impormasyon tungkol sa jackpot winner. Mabilis kumalat ang balita hanggang sa makarating ito kina Velasco at Arique. Sa 10 akusado, 4 sa kanila ang nagsubmit ng affidavit na pinabubulaan ng kasangkot sila sa krimen. Tinanggap naman ito ng korte dahil sa kakulangan sa ebidensya kahit pa sa kanila mismo nakuha ng mga pulis ang ginamit na baril at susi ng van. Si Guatno na best friend ni Arturo ay isinama sa listahan ng mga suspect at inaresto. Mahaharap din siya sa mga kaso. Noong December 23, 2002, 6 sa mga suspect ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. 5 pang mga suspect, kabilang na si Guatno, ang hawak pa rin ng mga otoridad. Subalit tila mabagal ang pag-usad ng kaso. Sa di malamang kadahilanan, ang pamilya ni Arturo na dapat sanay humahanap ng hustisya ay hindi uma-attend sa mga court hearings. Tanging ang mga pulis na lamang ang nagpupursige sa kaso. Isa pang katakatakang pangyayari ay nang iurong ng pamilya ang demanda laban kay Guatno. May mga nagsasabing nagkasundo na at nagkapatawaran ang dalawang kampo. May mga naghihinala rin na nais lang ng pamilya na manahimik na lang si Guatno sa kung anuman ang kanyang nalalaman. Ang isang nananahimik na pinsang babae ni Arturo ay kalaunay nagsalita na. Sinabi niya sa mga pulis ang kanyang paniniwala na ang mastermind ng lahat ay isang taong malapit kay Arturo. May hinala ang mga kamag-anak at kapitbahay ni Arturo na nagsabuatan ng asawang si Leticia at ang kanilang ampon na si Reynan para tapusin ang padre de pamilya. Gayunpaman, hindi na nabunyag pa ang katotohanan at di na nakamit ang hustisya sa sinapit ni Arturo Yopenya.